Isang pirasong papel. Ngunit sa bigat, para itong bakal na humihila sa kanyang puso pababa, pababa, hanggang sa maramdaman ni ina ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid ng nagkakagulong daan malapit sa simbahan ng Quiapo. Hawak ang ilang tali ng sampagita na dapat sana ay nagbibigay ng pag-asa, pero ngayon, ang amoy nito'y tila sumasakal sa kanya. Final notice. Dalawang salita lang iyon sa sulat na galing sa eskwelahan ni Mayumi, ang nakababata niyang kapatid, pero sapat na para gumuho ang mundo ni ina. Ang halagang nakasulat doon, isang halaga na para sa iba ay barya lamang, ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Napapikit siya ng mariin. Narinig niya sa kanyang isip ang masayang boses ni Mayumi kagabi, nagkukwento tungkol sa pangarap nitong maging guro. Isang pangarap na ngayon ay tila unti-unting namamatay sa kanyang mga kamay na nanginginig. Paano? Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Ang ingay ng mga busina, ang sigawan ng mga tindera, ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat, lahat ay nawalan ng saysay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang ritmo ng kawalan ng pag-asa. Uy, ina! Ngiti ka naman dyan, isang magaslaw na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Berto, isang tambay sa lugar na laging sinusubukan ang kanyang pasensya. Hindi niya ito pinansin. Lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa mga sampag-ita. Sungit naman ito. Isang ngiti lang, baka swertehin ako sa'yo, pagpupumilit ni Berto, bahagyang lumapit. Tigilan mo ko, Berto, mariin niyang sagot, hindi man lang ito tinitingnan. Ang kailangan niya ngayon ay makabenta, hindi ang panggugulo nito. Sinubukan niyang muling isigaw ang kanyang paninda, ngunit parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng malungkot na mukha ni Mayumi kapag nalaman nitong kailangan na niyang huminto sa pag-aaral ay parang espadang tumutusok sa kanyang puso. Desperada na siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa kanyang pagmamadali na makahanap ng pwesto kung saan mas maraming tao, sa kanyang pag-iwas kay Berto, hindi niya napansin ang isang lalaking mabilis na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling polo shirt na tila hindi bagay sa gulo at alikabok ng Quiapo. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Nagkabanggaan sila. Isang malakas na pagkakabangga na nagpatalsik sa mga sampagitang hawak niya. Nagkalat ang mga puting bulaklak sa maruming semento, nayapakan ng mga taong walang pakialam. Para kay ina, hindi lang iyon bulaklak. Iyon ang pangkain nila ngayong araw. Iyon ang maliit na pag-asa para sa pangarap ni Mayumi. Sorry, Miss T. Naramdaman ni ina ang isang kamay na humawak sa kanyang braso, marahil para alalayan siya. Ngunit sa isip niyang puno ng gulo, sa puso niyang puno ng galit at desperasyon, iba ang naging kahulugan yon. Ang alaala ng kanyang Tito Romy, ang takot na matagal na niyang ibinaon, ay biglang sumulpot. Ang paghawak na iyon ay hindi pag-aalalay. Iyon ay pananamantala. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang kamay. Hindi na siya nag-isip. Plak! Isang malutong, malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Ang ingay nito ay tila mas malakas pa sa lahat ng gulo sa Quiapo. Biglang tumahimik ang mga tao sa paligid nila. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Nakatitig si ina sa lalaki, ang dibdib niya ay mabilis na umaakyat baba. Handa siyang sumigaw, mag-iskandalo, ipagtanggol ang sarili sa inaakala niyang manyakis. Ngunit ang nakita niya sa mukha ng lalaki ay hindi pagnanasa o galit. Pagkagulat. Purong pagkagulat. Ang mga mata nito, na ngayon niya lang napansin na malalim at nangungusap, ay nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala. Dahan-dahan nitong itinaas ang kamay at hinawakan ang sariling pisngi, kung saan malinaw na nag-iwan ng marka ang kanyang mga daliri. Dalawang lalaking nakasuot ng barong ang mabilis na lumapit sa lalaki, handang sugurin si ina. Sir, okay lang po kayo? Ngunit itinaas lang ng lalaki ang isang kamay, isang senyas para sila ihuminto. Hindi nito inalis ang tingin kay ina. May kung anong kuryosidad sa mga mata nito, isang bagay na hindi maintindihan ni ina. Bakit ganoon siya makatingin? Parang binabasa nito ang buong pagkatao niya sa isang tingin lang. Biglang bumalik sa katinuan si ina. Napagtanto niya ang kanyang ginawa. Sinampal niya ang isang estranghero sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyan at takot ay sabay na gumapang sa kanyang sistema.
Mabilis niyang pinulot ang iilang piraso ng sampagita na hindi pa nayuyurakan at walang lingon likod na tumakbo palayo, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa lalaking may mga matang tila sinusundan siya. Nang makarating siya sa isang eskinita kung saan medyo nakatago siya, sumandal siya sa pader, habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakabog hindi na lang sa desperasyon kundi sa takot. Sino ang lalaking iyon? Paano kung idemanda siya nito? Paano kung ipakulong siya? Mas lalong gumuho ang kanyang pag-asa. Nang gabing iyon, halos hindi siya makakain. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga kwento ni Mayumi habang lihim na pinupunasan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Kinabukasan, habang pilit niyang ibinabalik ang normal sa kanyang pagtitinda, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme ng driver, ang parehong lalaki na kasama ng sinampal niya kahapon. Nanigas si Ina sa kanyang kinatatayuan. Ito na. Ito na ang katapusan niya. Lumapit ang driver, hindi galit ang itsura, kundi seryoso at propesyonal. May iniabot itong isang maliit na puting card. Nanginginig na kinuha iyon ni Ina. Dustin Saleda. Si Saleda Group. Namilog ang kanyang mga mata. Sige. Ang lalaking sinampal niya ay hindi lang basta mayaman. Napakalakas nitong tao. Pinapatawag ka ng boss ko, sabi ng driver, ang boses ay walang emosyon. Bukas, sa address na iyan. Itinuro nito ang address na nakasulat sa ilalim ng pangalan. Isang building sa Makati. Napalunok si Ina. Ang malamig na takot ay bumalot sa buong pagkatao niya. Ang malamig at tahimik na hangin sa loob ng conference room ay kabaligtaran ng ingay sa isip ni Dustin Saleda. Sa harap niya, isang malaking screen ang nagpapakita ng mga komplikadong graph at projection para sa susunod na quarter. Sa paligid ng mahabang mesa, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang executive ay masusing nakikinig sa presentasyon. Pero si Dustin, ang sihi na dapat sanang nangunguna sa diskusyon, ay wala doon. Ang isip niya ay nasa Quiapo. Sa gitna ng mga numero at forecast, ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ng isang babae. Isang mukha na puno ng determinasyon na biglang nag-alab sa galit. At ang mga mata nito, Diyos ko, ang mga mata nito. Nakita niya roon ang hirap, ang pagod, at isang bagay pa isang klase ng pride na hindi niya pa nakikita kailanman. At syempre, ang sampal. Napahawak siya sa kanyang pisngi, halos maramdaman pa rin ang hapdi at ang bigat ng kamay nito. Sa buong buhay niya, walang sinuman ang naglakas loob na gawin iyon sa kanya. Ang mga tao ay yumuyuko sa kanya, nagsasalita ng may paggalang o natatakot sa kanya. Pero ang babaeng iyon, sinampal siya nito na parang wala siyang pangalan, na parang hindi siya isang Saleda. At ang pinagtataka niya, hindi galit ang naramdaman niya, kundi interest. Isang matinding pagka-interes. Sir, M. Saleda. Naputol ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang EE for finance ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Mabilis na ibinalik ni Dustin ang kanyang profesional na maskara. Continue, maikli niyang sabi, pilit na ibinabalik ang atensyon sa pulong. I want to see the risk assessment for the Visayas expansion. Pero sa likod ng kanyang mga mata, ang imahe ng nagkalat na sampagita sa semento ay pabalik-balik. Sino ang babaeng iyon? Anong klaseng problema ang pasan niya para mag-init ang ulo niya ng ganoon kabilis? Pagkatapos ng pulong, habang pabalik sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Anita. Napabuntong hininga siya. Wala siya sa mood para sa mga walang katuturang pag-uusap. Pero sinagot pa rin niya. Dusty, darling. I was waiting for your call. Are we still on for dinner tonight? Ang malambing ngunit may pagka-demanding na boses ni Anita ang narinig niya. Si Anita de la Vega, maganda, galing sa isang kilalang pamilya, at ang babaeng patuloy na ipinipilit ng kanyang ina na para sa kanya. Ang relasyon nila ay natapos na ilang buwan na ang nakalipas, pero para kay Anita, isa lang itong i-break. Sorry, Anita. Something came up. I have to cancel, sagot niya, ang boses ay pagod. Again? Dustin, this is the third time this week. Don't tell me it's about work again. You need to relax. You need me, may pahiwatig ng inis sa boses nito. It's not a good time.
I'll call you, sabi niya, at bago pa man makasagot si Anita, ibinaba na niya ang tawag. Sumandal siya sa kanyang mamahaling leather chair at ipinikit ang mga mata. Pagod na siya. Pagod na siya sa mga pulong, sa mga numero, sa mga peking ngiti, sa mga obligasyon. Pagod na siya sa buhay na ito kung saan ang lahat ay nakaplano at inaasahan. Ang tanging bagay na nakapagbigay ng kahit anong kulay sa nakalipas na 24 na oras ay ang insidenteng iyon sa Quiapo. Isang sampal mula sa isang estranghero. Kinuha niya ang intercom. Carla, come in. Ilang sandali lang, pumasok na ang kanyang masipag na executive assistant. Yes, sir. Yesterday, may nakabanggaan ako sa Quiapo. Isang babaeng nagtitinda ng sampag-ita. Her name is Ina Domingo. Ibinigay niya ang business card na kinuha niya mula sa driver niya kaninang umaga. I want you to find out everything about her. Where she lives, her family situation, everything. But be discreet. Nagulat si Carla pero mabilis na tumango. Yes, sir. I'll get on it right away. Habang naghihintay, naglakad-lakad si Dustin sa kanyang opisina na may malalaking bintanang salamin, tanaw ang buong skyline ng Makati. Ito ang kaharian niya. Isang kaharian na minana niya, isang gininto ang haula. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging walang laman. Kinahapunan, bumalik si Carla na may dalang folder. Sir, ito na po ang impormasyon tungkol kay Ina Domingo. Binuksan ni Dustin ang folder. Mga litrato ng isang maliit, sira-sirang bahay sa isang masikip na eskinita. Impormasyon tungkol sa kanyang ama, si Mang Tomas, na may problema sa alak. At ang kapatid niyang si Mayumi, na nanganganib na matigil sa pag-aaral dahil sa problemang pinansyal. Habang binabasa niya ang bawat detalye, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideya na kakaiba, hindi praktikal, at tiyak na ikagagalit ng kanyang ina kung malalaman ito. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng sigla. Sakto namang may kumatok sa pinto. Sir, nandito na po si Miss Domingo. Papasukin mo siya, sabi ni Dustin, umayos ng upo at pilit na pinakalma ang sarili. Pumasok si Ina sa kanyang opisina. Kitang-kita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito habang nililibot ng tingin ang malawak na espasyo. Suot nito ang pinakamatinong damit na marahil ay mayroon ito, pero halata pa rin ang agwat ng kanilang mga mundo. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa, ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa harap niya, parang isang akusadong naghihintay ng sentensya. Hindi muna siya nagsalita. Pinagmasdan niya lang ito. Ang babaeng ito, na sa kabila ng takot ay nananatiling nakatayo ng tuwid, ang babaeng may tapang na sampalin siya, ay nakatayo ngayon sa kanyang teritoryo. Maupo ka, sabi niya sa wakas, ang boses ay kalmado. Umiling ito. Hindi na. Sabihin niyo na lang po kung ano nang kailangan niyo. Kung idedemanda niyo ko, tatanggapin ko. Pero pwede po bang hulugan ko na lang ang bayad? Wala po akong pera ngayon. Ang boses nito ay nanginginig, pero may determinasyon pa rin. Ngumiti si Dustin ng bahagya. Ito nga ang babaeng nakita niya kahapon. Tumayo siya at lumapit dito, pinapanatili ang distansya para hindi ito matakot. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Hindi ko kailangan ng pera mo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Nagbago ang ekspresyon nito, mula sa pinaghalong takot at paghahanda para sa masamang balita, napalitan iyon ng halo-halong pagtataka at matinding pagdududa. Iyon mismo ang reaksyon na gusto niyang makita. Ano-ano po nang ibig niyong sabihin, halos pabulong na tanong ni Ina. Ang panginginig sa boses nito ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng bahid ng pagiging alerto. Tila isang mailap na hayop na sinusubukang alamin kung ang nasa harap ba nito ay kaibigan o kaaway. Hindi agad sumagot si Dustin. Sa halip, marahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa malaking bintana na para bang binibigyan niya ito ng espasyo para huminga. Tanaw niya mula roon ang mga gusali, mga sasakyan, ang mundong napakalayo sa Quiapo. Sinampal mo ako, sabi niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. Hindi niya ito tiningnan. Sa harap ng maraming tao. Isang bagay na, aminin ko, hindi ko malilimutan. Narinig niya ang mabilis na paglunok nito sa kanyang likuran. Hinihintay niya ang sagot nito, ang paghingi ng tawad, pero katahimikan lang ang isinukli nito. Muli siyang napangiti.
Ang pride ng babaeng ito ay kasing tigas ng bato. Humarap siyang muli dito. Nakayuko na ito ngayon, ang mga mata ay nakatingin sa sahig na parang nagniningning sa hiya. Pero ang mga balikat nito ay tuwid pa rin, hindi nagpapakita ng pagsuko. Ang isang sampal ay may katumbas na bayad. Miss Domingo, pagpapatuloy niya, bawat salita ay dahan-dahan at malinaw. Pero gaya ng sinabi ko, hindi pera ang kabayaran na gusto ko. Nakita niya ang dahan-dahang pag-angat ng ulo nito. Ang pagdududa sa mga mata nito ay mas lumalim pa, ngayon ay may kasama ng bakas ng galit. Marahil ay kung ano-anong masasamang bagay na ang tumatakbo sa isip nito. Hinayaan niya. Hinayaan niyang isipin nito ang pinakamasama. Wala po akong ibang maibabayad sa inyo, mariing sabi nito, ang boses ay muling nagkaroon ng tapang. At hindi ko ibebenta ang sarili ko, kung iyan ang iniisip niyo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dustin. Hindi niya napigilan. Ang tapang nito ay nakakatuwa at kahanga-hanga. You have a very high opinion of yourself, and a very low opinion of me, sabi niya. Pero huwag kang mag-alala. Ang integridad mo ay hindi kasama sa usapan. Nilapitan niya ang kanyang mesa, kinuha ang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol dito, at marahang ipinatong sa ibabaw. Hindi niya iyon binuksan. Tiningnan niya lang si Ina, na ngayon ay halatang-halata na ang pagkalito. Itinuon niyang muli ang kanyang mga mata dito, seryoso na ngayon, walang bahid ng kahit anong biro. Ang gusto ko, di. Huminto siya sandali, hinahayaang mabitig ang mga salita sa hangin, pinapakiramdaman ang tensyon sa silid. Magtrabaho ka para sa akin. Nakatitig lang si Dustin sa mukha ni Ina, pinapanood ang pagproseso ng isip nito sa kanyang sinabi. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang bahagyang pagbuka ng mga labi, dahil sa purong pagkabigla. Ang buong tindig nito, na kanina'y puno ng depensa at paghahanda, ay biglang natigilan. Para itong isang estatwa na hindi makagalaw, nakulong sa pagitan ng hindi inaasahang alok at ng tanong na walang kasagutan, bakit? Magtrabaho ka para sa akin. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa loob ng malawak na opisina, ngunit para kay Ina, mas malakas pa ito kaysa sa pinakamalakas na kulog. Nanatili siyang nakatayo, hindi makagalaw. Anong klaseng laro ito? Anong klaseng biro? Ang isang sisi ng isang dambuhalang kumpanya ay aalukin ng trabaho ang isang hamak na tindera ng sampagita na nanampal sa kanya. Walang lohika. Impossible. Hindi ko po kayo maintindihan, sabi niya sa wakas, ang boses ay nanginginig pa rin sa pagkabigla. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dustin Saleda. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Simple lang, Miss Domingo. Kailangan kong ipaayos ang isa sa mga lumang bodega ng kumpanya. Malinisin mo lang. Isang linggong trabaho. Ang sahod mo, sapat na para mabayaran ang utang mo sa akin, at may sobra pa para sa kung anumang kailangan mo. Ang paraan ng pagsabi niya ng kung anumang kailangan mo, ay may pahiwatig. Alam ba niya? Alam ba niya ang tungkol sa matrikula ni Mayumi? Ang malamig na pakiramdam ng pagiging vulnerable ay gumapang sa kanyang likod. Ang lalaking ito ay hindi lang mayaman. Mapanganib siya. Alam niya ang lahat. Bakit ako? Tanong niya, ang pagdududa ay malinaw na sa kanyang boses. Marami kayong empleyado. Pwede kayong kumuha ng kahit sino. Dahil ikaw ang may utang sa akin, simpleng sagot nito. At gusto kong makasiguro na ang pagbabayad mo ay may kasamang pagsisikap. Mayroong insulto sa likod ng mga salitang iyon, pero binaliwala iyon ni Ina. Ang isip niya ay nag-uumpisa ng magtrabaho. Ito ay isang bitag. Sigurado siya. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay isang lubid, isang manipis na lubid na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod. Ang pera. Ang pera para kay Mayumi. Pumikit siya ng mariin. Naisip niya si Lola Flora, ang kanyang lola. Ano kaya ang sasabihin nito? Mag-ingat ka, apo. Pero minsan, ang mga pagkakataon ay nagbabalak kayo bilang problema. Dumilat siya, ang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso. Tiningnan niya si Dustin Saleda ng diretsyo. Wala nang takot, tanging purong determinasyon. Tinatanggap ko. Kinabukasan, dinala siya ng driver ni Dustin sa isang lumang bodega sa isang industrial na bahagi ng Maynila. Malayo sa makikinang na gusali sa Makati. Ang lugar ay maalikabok at tahimik.
Iniabot sa kanya ang mga susi, mga gamit panlinis, at isang sobre na mailamang paunang bayad. Babalikan kita mamayang hapon, sabi ng driver bago umalis. Naiwan si ina na mag-isa. Sa pagbukas niya ng malaking pinto ng bodega, isang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang loob ay madilim at puno ng mga sapot ng gagamba. Nakatambak sa isang sulok ang mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting kumot. Sa halip na masiraan ng loob, naramdaman ni ina ang pag-akyat ng kakaibang sigla. Ito ay isang bagay na kaya niyang gawin. Isang trabaho na hindi nangangailangan ng awa, kundi ng lakas ng kanyang mga braso. Nagsimula siya. Tinali niya ang kanyang buhok, nagsuot ng panyong pantakip sa ilong, at sinimulang walisin ang makapal na alikabok. Bawat walis niya ay may kasamang bigat, parang inilalabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob at frustrasyon sa sahig. Nagbuhat siya ng mga kahon. Nagpunas ng mga bintana. Hindi niya ininda ang pagod o ang dumi. Ito ang presyo ng pangarap ni Mayumi. Nang tanghali, habang nagpapahinga siya sa isang sulok at kumakain ng baon niyang kanin at tuyo, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Si Dustin Saleda. Nakatayo roon, suot pa rin ang kanyang mamahaling damit na tila hindi nababagay sa lugar. May dala itong 2 paper bag mula sa isang kilalang fast food chain. Kumusta ang trabaho? Tanong ito. Hindi sumagot si ina. Tumayo lang siya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa, binabaliwala ang presensya nito. Ayaw niyang isipin ito na nagpapasalamat siya. Trabaho lang ito. Walang personalan. Hindi nagalit si Dustin sa pagbabaliwala niya. Marahan lang nitong inilapag ang mga paper bag sa isang malinis na mesa. Kumain ka muna. Baka himatayin ka sa ginagawa mo. May baon ako, malamig niyang sagot, hindi ito tinitingnan. Narinig niya itong bumuntong hininga. Okay. Iiwan ko na lang dito. Narinig niya ang mga yabag nito papalayo at ang pagsara ng pinto. Ilang minuto siyang nanatiling nakatayo bago sumilip. Wala na ito. Napatingin siya sa pagkain na iniwan ito. Ang amoy ng pritong manok ay biglang nagpagutom sa kanya. Ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang. Hindi niya iyon ginalaw. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanilang routine. Darating si ina sa umaga, magtatrabaho ng walang tigil. Darating si Dustin tuwing tanghali na may dalang pagkain, at iiwan lang iyon nang hindi niya kinakausap. At hindi rin iyon ginagalaw ni ina. Isang hapon, habang nililinis niya ang isang nakatambak na sulok, isang malaking kahon ang aksidente niyang naitulak. Bumagsak ito at nabuksan. Ang laman nito ay hindi mga lumang dokumento o parte ng makina. Mga gamit para sa isang maliit na coffee shop. Isang espresso machine na medyo lumana pero mukhang gumagana pa. Mga tasa at platito na may magandang disenyo. Isang menu board na gawa sa kahoy. Isang sign na may nakasulat na, The Daily Grind. Napaupo si ina sa sahig, pinagmamasdan ang mga gamit. Naalala niya ang pangarap niya dati, bago pa mamatay ang kanyang ina at malulong sa alak ang kanyang ama. Ang pangarap niyang magkaroon ng sarili niyang maliit na kapihan. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa bigat ng realidad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama sa maalikabok na tasa. Maganda, di ba? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya. Nakatayo si Dustin sa may pinto, pero ngayon, hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakatingin ito hindi sa kanya, kundi sa mga gamit na nakakalat sa sahig. Proyekto iyan ng lolo ko, pagpapatuloy nito, ang boses ay may bahid ng lungkot. Gusto niyang magtayo ng isang maliit na coffee shop para sa lola ko. Pero namatay siya bago niya matapos. Dahan-dahang lumapit si Dustin. Hindi na ito ang sihi na nakita niya sa opisina. Ang mga mata nito ngayon ay may ibang emosyon, isang bagay na malambot, isang bagay na personal. Umupo ito sa sahig, hindi kalayuan sa kanya, hindi inalintana ang alikabok sa kanyang mamahaling pantalon. Kinuha nito ang isa sa mga tasa. Lagi kong iniisip kung ano ang mangyayari kung natuloy ito, sabi nito, halos para sa sarili lang. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa unang pagkakataon, hindi pagdududa o galit ang nakita ni ina sa mga mata nito. Kundi isang tanong. Isang imbitasyon. Yang warehouse na iyan ni.
Marahan nitong sabi, ang boses ay puno ng isang bagong ideya, isang biglaang inspirasyon. At lahat ng laman yan sa'yo na. Gawin mo itong coffee shop mo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Nakaupo pa rin si Ina sa maalikabok na sahig, nakatingala kay Dustin, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Dustin sa kanya dati, purong pagkalito. Ang alok niya, na para sa kanya ay isang biglaang solusyon na puno ng potensyal, ay tila isang bombang sumabog sa tahimik na mundo ng dalaga. Alam ni Dustin na ang unang iisipin nito ay awa. Na ito ay isa na namang paraan ng isang mayamang tao para mag-abot ng limos. Kailangan niyang maunahan ito. Huwag mong isipin na libre ito, mabilis niyang sabi, ang boses ay muling naging pangnegosyo. Ito ang lengguwahe na alam niya, ang lengguwahe na naglalagay ng pader sa pagitan ng emosyon at transaksyon. This is an investment. A business proposal. Tumayo si Ina, pinagpagan ang alikabok sa kanyang damit. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na pagdududa. Anong business? Isa lang akong tindera ng sampagita. At isa kang masipag na trabahador na kayang gawing malinis ang lugar na ito sa loob lang ng ilang araw, sagot niya. Nakita ko ang potensyal mo, Miss Domingo. Ang tanong, nakikita mo ba ang potensyal ng lugar na ito? Iginala niya ang kanyang kamay. Imagine this place. Malinis. May mga mesa. May mga taong nagkakape. At ikaw, itinuro niya ito. Ikaw ang nasa likod ng counter, hindi nagbebenta ng sampagita sa ilalim ng araw, kundi nagbebenta ng sarili mong kape. Nakita niya ang bahagyang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng isang pangarap na matagal nang nakatago. Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng realidad. Wala akong pera para dyan. Kaya nga ito ay isang investment, diin niya. Ako ang maglalabas ng kapital. Ikaw ang magpapatakbo. Hahati tayo sa kita hanggang sa mabayaran mo ang puhunan ko. May kontrata. Lahat legal. Naging isang mahabang debate ang sumunod. Puno ng mga tanong si Ina. Puno ng pag-aalinlangan. Bawat solusyon na inaalok ni Dustin ay sinasagot nito ng problema. Bawat pag-asa na ipinapakita niya ay tinatapatan nito ng pader ng pagdududa. Ngunit hindi sumuko si Dustin. Sa bawat pagtanggi nito, mas lalo siyang nagiging determinado. Dahil sa ilalim ng lahat ng hindi nito, nakikita niya ang isang na gustong kumawala. Sa huli, pagod at halos walang ng lakas para makipagtalo, tumango si Ina. Isang halos hindi makitang tango. CJ. Pero sa isang kondisyon. Ano iyon? Kapag nabayaran ko na lahat ng utang ko sa'yo, kasama ang puhunan sa negosyong ito, aalis ka na sa buhay ko at hindi na magpapakita pa. Napatanga si Dustin. Hindi niya inaasahan iyon. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya pinansin. Tumango siya. Deal. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Ipinatigil na ni Dustin ang paglilinis ni Ina at sa halip, magkasama silang pumunta sa Divisoria para bumili ng mga karagdagang gamit. Para kay Dustin, nasanay sa mga mamahaling mall at boutique, ang gulo at ingay ng Divisoria ay isang bagong mundo. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Ina na bihasang-bihasa sa pagtawad, sa pagkilatis ng mga materyales, isang bagong paghanga ang nabuo sa kanya. Nakita niya ang ibang bahagi nito. Ang ina na hindi galit o depensibo, kundi ang ina na nasisiyahan sa pagpili ng kulay ng mga tasa, na kinikilig kapag nakakahanap ng magandang tela para sa kortina sa murang halaga. Sa isang sandali, habang abala sila sa pagpili, nagkabanggaan ang kanilang mga kamay. Pareho silang napatingin at mabilis na binawi ang kamay, isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Umiwas ng tingin si Ina, pero nakita ni Dustin ang pamumula ng mga pisngi nito. Isang hapon, pagkatapos nilang maglinis at ayusin ang mga bagong gamit, bumalik sila sa bodega. Pagod pero masaya. May kulang pa, sabi ni Ina, tila may iniisip. Ano? Budget, tanong ni Dustin. Umiling ito. Ang specialty. Pumunta ito sa isang maliit na mesa na isinet up niya. Naglabas ito ng mga sangkap, kapeng barako, asukal, at isang maliit na supot na naglalaman ng mga tuyong bulaklak ng sampagita. Sampagita, tanong ni Dustin, naguguluhan. Tiwala lang, sabi nito, at sa unang pagkakataon, ngumiti ito sa kanya.
Isang maliit, nahihiyang ngiti, pero sapat na iyon para mapatigil ang paghinga ni Dustin. Pinanood niya itong magtimpla. Ang bawat galaw nito ay may kumpiyansa. Maingat niyang pinakuluan ang mga bulaklak para makuha ang katas nito, bago ihalo sa matapang na kape. Ang aroma na kumalat sa loob ng bodega ay kakaiba, ang tapang ng kape at ang tamis ng sampag-ita. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. Kaperagita, sabi nito. Isang kombinasyon ng kape at sampag-ita. Tinikman ito ni Dustin. Sa unang paghigop, naramdaman niya ang init at tapang ng barako. Ngunit pagkatapos, may naiwang isang banayad, mabangong lasa sa kanyang dila. Isang lasa ng pag-asa. This is. Hindi niya mahanap ang tamang salita. This is brilliant, ina. Nakita niya ang pamumula ng mukha nito sa papuri niya. Ang puso niya ay gumaan. Sa sandaling iyon, hindi sila at tindera. Hindi sila umuutang at pinagkakautangan. Sila ay dalawang tao na may iisang pangarap para sa isang maliit na kapihan. So this is your new charity case, Dusty. Isang boses, matinis at puno ng pangungutya, ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Sabay silang napalingon ni Ina sa pinto. Nakatayo roon si Anita de la Vega, nakasuot ng isang mamahaling bestida at high heels, ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata, na puno ng pamilyar na possessiveness, ay nakatutok kay Dustin bago dumaan kay Ina na maihalong pagkamuhi at paghama. Ang mainit at puno ng pag-asang hangin sa loob ng bodega ay biglang nanlamig. Tiningnan ni Anita si Ina mula ulo hanggang paa, na parang isang maruming basahan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gaano katagal bago ka magsawa sa kanya? Ang mga salita ni Anita ay parang isang balde ng nagielong tubig na ibinuhos kay Ina. Ang kaunting init at pag-asa na naramdaman niya ilang segundo lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng kahihiyan at galit. Charity case. Kasong pangkawang gawa. Iyon lang pala ang tingin sa kanya ng mga tao sa mundo ni Dustin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dustin, mula sa pagkagulat ay naging inis. Anita, what are you doing here? I was looking for you, of course, malambing ngunit may pahiwatig na sagot ni Anita. Lumalakad papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. I was worried. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis ang tingin kay Ina, sinusuri ito na parabang isang nakakadiring insekto. Tumayo si Ina ng tuwid, itinago ang nanginginig niyang mga kamay sa kanyang likuran. Ayaw niyang bigyan si Anita ng satisfaksyon na makitang apektado siya. Ngunit ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ito ang realidad. Ang babaeng ito, na maganda at mayaman, ang nababagay kay Dustin. Hindi siya. This is Ina Domingo. A business partner, mariing sabi ni Dustin, may diin sa salitang business partner. Isang tawa, pilit at hindi natural, ang kumawala kay Anita. Business partner. Oh, Dusty, you're so funny. Anong business ang pwede mong gawin sa isang ganito? Muli, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Bago pa man makasagot si Ina, na handa nang ibalik ang insulto, nagsalita na si Dustin. That's enough, Anita. Umalis ka na. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bakal na otoridad. Nagulat si Anita sa direktang pagtataboy. But, Dusty. I said, leave. Nawala ang ngiti sa mukha ni Anita. Napalitan ito ng galit at kahihiyan. Tiningnan niya si Ina ng isang tingin na nangangako ng ganti, bago marahas na tumalikod at nagmamartsang lumabas ng bodega. Nang mawala na si Anita, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Hindi makatingin si Ina kay Dustin. Ang masayang sandali nila kanina ay nasira na, nabahira ng mapait na katotohanan ng kanilang magkaibang mundo. Ina, mahinang tawag ni Dustin. Huwag mong pansinin yun. Totoo naman ang sinabi niya, di ba? Sagot niya, ang boses ay puno ng pait. Isa lang akong charity case para sa'yo. That's not true, mabilis na sagot ni Dustin, lumapit sa kanya. Nakita mo. Narinig mo. Sinabi kong business partner kita. Dahil yun ang totoo. Tumingin si Ina sa mga mata nito, hinahanap ang kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Pero ang nakita niya ay sinseridad at pag-aalala. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang gustong maniwala.
Sa kabila ng insidenteng iyon, itinuloy nila ang plano. Pagkalipas ng 2 linggo ng walang tigil na trabaho, ang dating maalikabok na bodega ay isa ng kaakit-akit na kapihan. Pininturahan nila ito ng kulay krema at kape. Naglagay ng maliliit na mesa na may plorerang may sariwang sampagita. Sa labas, isang simpleng sinboard na gawa sa kahoy ang nakasabit, kapihan ni Ina. Ang araw ng pagbubukas ay simple lang. Ang mga unang customer ay si Lola Flora at si Mayumi. Ang mga mata ng kanyang kapatid ay nagniningning sa tuwa habang nililibot ang tingin sa lugar. Ate, ang ganda, bulalas ni Mayumi. Parang panaginip. Niyakap ni Ina ang kanyang kapatid. Para sa'yo to, bulong niya. Si Lola Flora naman ay lumapit sa kanya, ang mga mata ay mailuha ng kaligayahan. Pinatunayan mong kaya mo, apo. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Sa isang sulok, nakatayo si Dustin, tahimik na nanonood, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Ina. Umiti siya pabalik. Isang tunay na ngiti ng pasasalamat. Naging matagumpay ang mga unang linggo ng kapihan ni Ina. Kumalat sa lugar ang balita tungkol sa kakaibang kikaperagita at dagsaan ang mga customer. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga ng maluwag si Ina. Nakakapag-ipon na siya para sa pag-aaral ni Mayumi. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang araw, may isang customer na nagpakita sa kanya ng isang review sa isang sikat na food blog. Ang titulo, Overrated Coffee, Overpriced Hype. Sinisiraan nito ang kanyang kape, ang lugar, at lalo na ang serbisyo. Walang pangalan ang sumulat, pero alam ni Ina kung kaninong gawa iyon. Nalungkot siya, pero nang dumating si Dustin noong hapong iyon at nakita ang review, ginawa nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kinuha nito ang kanyang cellphone, kinuhanan ng litrato ang kapihan na puno ng mga masayang customer, at ipinost sa sarili nitong social media account na may milyon-milyong followers. Ang caption, Proud Business Partner of the Best Coffee Shop in Town. Don't believe anonymous haters, key aside the kaperagita for yourself. Agad na umulan ng likes at positibong komento. Ang tangkang paninira ni Anita ay naging libreng advertisement para sa kanya. Ang tiwala ni Ina kay Dustin ay lalong tumibay. Samantala, sa isang marangyang bahay sa Forbes Park, ipinapakita ni Dustin ang mga litrato ng matagumpay na kapihan sa kanyang ina, si Doña Esmeralda Saleda, habang nagmemeryenda sila. Look, ma, this is Ina's coffee shop. The one I invested in. It's doing really well, masayang sabi ni Dustin. Kinuha ni Doña Esmeralda ang cellphone. Tiningnan niya ang mga litrato ng kapihan. Ngunit nang makita niya ang isang litrato kung saan malinaw ang nakangiting mukha ni Ina habang nagtitimpla ng kape, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at takot. Plang! Ang hawak niyang tasa ng tsaa ay nahulog mula sa kanyang kamay, nabasag sa mamahaling Persian carpet. Ma! Are you okay? Gulat na tanong ni Dustin, mabilis na lumapit. Hindi sumagot si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nakatitig pa rin siya sa litrato ni Ina sa cellphone, na para bang nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Sino-sino ng pangalan niya ulit, tanong ng matanda, ang boses ay halos hindi marinig. Ina Domingo, Macailse. Domingo. Ang apelyidong iyon. Hindi. Hindi maaari. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Doña Esmeralda. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. May ipapahanap ako sa'yo, sabi niya, ang boses ay malamig at nagbabanta. Imbestigahan mo ang babaeng yan. Ina Domingo. Alamin mo ang lahat tungkol sa pamilya niya. Bilis. Isang family dinner. Sigurado ka ba dyan, Dustin? Ang boses ni Ina sa kabilang linya ng telepono ay puno ng pag-aalinlangan. Nasa loob ng kanyang kotse si Dustin, papunta sa isang business meeting, pero ang isip niya ay nasa pag-uusap nila. Naman! It's Eva's mother's birthday celebration. Gusto kong makilala kanya ng maayos, paliwanag ni Dustin. Sa totoo lang, higit pa roon ang dahilan niya. Gusto niyang ipakita sa kanyang ina, sa kanyang buong mundo, kung gaano ka-espesyal si Ina.
Gusto niyang patunayan sa sarili niya na ang nararamdaman niya para kay ina ay hindi isang bagay na dapat itago. Pero hindi ako bagay doon, sabi ni ina. Nakita mo naman kung paano ako tratuhin ni Anita. Paano pa kaya ang nanay mo? Iba ang nanay ko, pagsisinungaling ni Dustin, mas para sa sarili niya kaysa kay ina. Simula noong nabasag nito ang tasa, naging kakaiba ang kilos ni Doña Esmeralda. Palagi nitong tinatanong si ina, ngunit sa paraang tila may hinahanap na mali. At saka, kasama mo ako. Promise, I'll be by your side the whole time. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Alam ni Dustin na pinag-iisipan itong mabuti ni ina. Ang pride nito ay nakikipaglaban sa tiwala nito sa kanya. Sa huli, narinig niya itong bumuntong hininga. CJ, pero isuot mo ang pinakapangit mong damit para hindi ako masyadong magmukhang mahirap, biro nito. Napangiti si Dustin. I'll see what can do, susunduin kita ng 7:00. Nang gabing iyon, habang papunta sa bahay ni ina, nakaramdam si Dustin ng kaba. Bakit ba niya ginagawa ito? Pwede naman silang magpatuloy na lang sa kanilang tahimik na partnership sa kapihan. Ngunit alam niya ang sagot. Dahil sa bawat araw na nakikita niya si ina, ang kanyang katatagan, ang kanyang kabaitan sa pamilya, ang kanyang nakakahawang tawa kapag walang nakatingin, mas lalong lumalalim ang pagtingin niya dito. Hindi na ito investment. Hindi na ito business partner. Ito ay si ina. At gusto niyang maging bahagi ng mundo nito, kaya gusto niya rin itong maging bahagi ng mundo niya. Nang sunduin niya si ina, natigilan siya. Suot nito ang isang simpleng itim na bestida, marahil ang pinakamahal na damit na pag-aari nito. Nakaayos ang buhok nito sa isang simpleng paraan. Walang alahas, maliban sa isang maliit na hikaw. Ngunit sa paningin ni Dustin, mas maganda pa ito kaysa sa lahat ng babaeng nakita niya na nababalutan ng diamante. Mayroon itong natural na ganda at dignidad. Bagay sa'yo, sabi niya, hindi napigilan ang sarili. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito. Salamat. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay tahimik. Ramdam ni Dustin ang kaba ni ina. Hinawakan niya ang kamay nito. Relax. Just be yourself. That's more than enough. Tumango si ina, ngunit hindi binitiwan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Dustin. Pagpasok pa lang nila sa gate ng mansyon ng mga Saleda, naramdaman na ni ina ang pagiging maliit. Ang naglalakihang bahay, ang mga mamahaling kotse na nakaparada, ang mga bisitang nakasuot ng mga damit na halatang libo-libo ang halaga, ito ang mundo ni Dustin. Isang mundo na parang langit at lupa ang agwat sa eskinita, kung saan siya nakatira. Dustin, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang malamig at matigas na boses ni Doña Esmeralda ang sumalubong sa kanila pagpasok. Nakatayo ito sa tuktok ng grand staircase, nakatingin sa magkahawak nilang kamay na may pagkasuklam. Ma, it's your birthday. I wanted you to properly meet ina, mahinahong paliwanag ni Dustin, hinigpitan ang hawak sa kamay ni ina na parabang sinasabing andito lang ako. Bumaba si Doña Esmeralda, ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto ito sa harap nila, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay ina. Isang tingin na nanunuri, malamig at mapanghusga. Good evening po, ma'am. Happy birthday po, bati ni ina, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Hindi sumagot si Doña Esmeralda. Sa halip, tiningnan nito si Dustin. Hindi ito ang tamang lugar para sa kanya. Ma, she's the guest, gate ni Dustin, ang pasensya ay unti-unti nang naubos. Napabuntong hininga si Doña Esmeralda, na para bang pinagbibigyan lang ang isang batang nagmamaktol. Fine. But she stays away from the important guests. Tumingin itong muli kay ina. At huwag kang hihiwalay sa anak ko. Baka mawala ka o baka may mawala ka. Ang huling mga salita ay sinabi ng mahina, ngunit sapat na para marinig ni ina. Nakita ni Dustin ang pagkagulat at sakit sa mukha ni ina, kahit pilit itong ngumiti. Naging isang torture ang gabing iyon para kay ina. Habang kinakausap ni Dustin ang mga bisita ng kanilang pamilya, nanatili lang siyang tahimik sa tabi nito, pakiramdam ay isang palamuti na hindi bagay sa lugar. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ng mga kaibigan ni Doña Esmeralda ay parang mga karayom. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagpaalam si ina na magpupunta sa banyo, para lang makahinga.
Habang naglalakad sa isang mahabang pasilyo na puno ng mga mamahaling painting, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Humarap siya. Si Doña Esmeralda. Akala ko ba sinabi kong huwag kang hihiwalay sa anak ko? Tanong ng matanda, ang mga mata ay parang yelo. Pupunta lang po ako sa banyo, magalang na sagot ni ina. Huwag mo akong lokohin, bata, sabi ni Doña Esmeralda. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay puno ng pagbabanta. Alam kong may plano ka. Akala mo ba maluloko mo ang anak ko sa paawa-awa effect mo? Akala mo ba makakakuha ka ng pera sa pamilyang ito? Wala po akong masamang intensyon. Huwag ka nang magpanggap, putol ni Doña Esmeralda,